Ang nakaraan. Nang sumang-ayon si Loretta, ay binuhat na ako ni Aldrin. Umuna naman sina Limbo at Makaraig at sinigurong maayos ang elevator na sasakyan namin. Nakaalalay si Taweng kay Loretta na nanghihina rin at si Inay, inaalalaya naman ni Cabo Martinez. Narinig ko pa ang pagsara ng pinto ng elevator bago tuluyang nawala ng malay. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Matiwasay kaming nakalabas sa paaralan matapos kausapin ng mga kasama naming pulis ang gwardya. Ang tagpong nagaganap sa amin ay palihim palang pinanonood ng may-ari ng aninong nakakubli sa sulok ng kalsada. Ang misteryosong lalaki na may malaking bahagi kung bakit biglang sumulpot sina Inay at Loretta sa paaralang kinaroroonan namin ni Taweng. Ang dahilan kung paano ako nasundan ni Loretta at naisama pabalik sa aking katawan. Ang lalaki, kanina pa alumpihit sa kinatatayuan. Gusto na nitong pumasok sa loob ng paaralan. Subalit sa huli, pinili na lamang manatili sa madilim na bahaging iyon ng daan. Bago pa man tawagan si Inay kanina ay balisang-balisa na ito. May gustong gawin ngunit nag-aatubili. Nagdadalawang isip at tinitimbang mabuti kung ano ang higit na makabubuti. Bahagya lamang naibsan ang alalahanin nito nang dumating kanina sila Inay. Ilang ulit nitong tinipon ang lakas ng loob. Gusto nang lumapit, magpakita. Hahakbang pasulong, ngunit muling uurong. Hanggang sa mawala sa paningin sina Inay at Loretta. Malalim na buntong hininga ang pinawalan nito at saka taimtim na nanalangin para sa kaligtasan namin. Ilang oras itong nanatili sa pagkakatayo. Papakin man ang lamok, gapangan man ang insekto ay hindi pa rin ito natitinag. Naroon pa rin at matyagang nagbabantay, naghihintay. 100 ulit ng naramdamang init, kaba at takot ng mga kasama namin sa loob ng paaralan ang nararamdaman nito. Ang pinaglalabanan habang umaasang makikita kaming lumabas sa malaking gate ng paaralan. Muli itong nabalisa nang hindi pa rin kami nakalalabas, gayong pasado 12:00 na ng hating gabi. Nagtutubig na ang mga mata sa labis na pag-aalala. Lalo na itong hindi napakali. Niyayamukos ang sariling kamay habang nananalangin, sana ay makita akong buhay. Sana'y makita na akong lumalabas
mula sa gate na pinagmamasdan. Naigtad ito nang bumukas na ang gate. Halos batakin ang leeg sa pagtanaw, sa paghahanap sa akin nang makita ang dalawang pulis na nauunang lumabas. Napahumindig ito sa kinatatayuan at napanganga nang makitang buhat ako ni Aldrin, ng pulis na nilapitan kanina sa parking ng presinto. Ito ang nakasuot ng maruming sapatos na nang mapansin ni Aldrin ay biglang nawala. Niyayamukos na naman ito ang sariling kamay. Bagaman umiihip ang hangin at malamig ang simoy, ay pawis na pawis. Ang takot sa kalagayan ko ay nakapinta sa marungis nitong mukha, sa nagluluhang mga mata. Eloisa, gustong-gusto ko na siyang makita sa malapitan. Gustong-gusto ko na siyang makasama. Tatanawin ko na lamang ba siya mula sa malayo? Hanggang kailan kami mananatili sa ganitong sitwasyon? Hanggang kailan? Anito habang mahigpit na hawak ang medalyong nakapalawit sa kwintas na suot. Malungkot na lamang nitong tinanaw si Inay, ang matalik na kaibigan at dating kasintahan. Tere, maraming salamat. Tama si Eloisa. Mamahalin mo nga at pangangalagaan ang aming anak. Ikaw na sana ang bahala sa kanya, gaya ng parati mong ginagawa. Anito. Naigtad ito at mabilis na nagkubli nang makitang huminto sa paglakad si Inay. Pumaling ang mukha sa bahaging iyon ng kalsada. Sandali itong nataranta. Hindi alam kung ano ang gagawin. Napapiksi ito nang makitang patawid si Inay, patungo sa direksyon nito. Mabilis nitong itinago ang sarili, tumalikod at saka nagmamadaling naglakad palayo hanggang sa lamunin ng dilim. Si Inay, natitigilang kumala sa pagkakahawak ni Cabo Martinez. Nakatuon ang atensyon sa inaaninag. Pumihit at saka umakmang tatawid sa kalsada. Aling Tere, sambit ni Cabo Martinez. Nagtatakang sinunda ng tingin ang tinitignan niya. Naiiling itong napakamot nang walang nakita. Nilingon nito ang mga kasama. Sumesenyas na. Pinagmamadali sila. Inulit nito ang pagkuha sa atensyon ni Inay. Halina po, Aling Tere. Naghihintay na po sila. Magalang nitong sabi. Ipinaling naman ni Inay ang paningin kay Cabo Martinez at saka tila wala sa sariling nagpatianod na sa pag-akay nito. Subalit nananatili pa rin sa isip ang mga katanungang mula pa kanina ay gumugulo na sa kanya. Kanina, sa bahay, may tumawag sa telepono ni Inay. Nagitla siya nang marinig ang boses lalaki sa kabilang linya. Pamilyar sa kanya ang timbre ng tinig nito. Ang tinig na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ngunit mabilis niyang sinaway ang sarili. Imposibleng mangyari ang iniisip niya. Hindi ito nagpakilala. Ayaw magpakilala.
kaya binalak niyang babaan na lamang ng telepono. Ngunit nang banggitin nito ang pangalan ko, nang sabihing nasa panganib ang buhay ko, dali-dali niyang ibinalik sa tapat ng tenga ang hawak. Hinahanap nito si Loretta. Kailangan daw nitong makausap ang dalagitang bulag, ang batang pinalaki ni Nana Marta. Mabilis niyang nilapitan si Loretta at ipinaalam ang sinabi nito na nanganganib ang buhay ko at tanging si Loretta lamang ang maaaring makatulong. Halos hindi na makahinga si inay dahil sa nararamdamang kaba. Hindi man naririnig ang nasa kabilang linya, ay nakikita naman ang reaksyon ni Loretta sa pinakikinggan. Opo, ang ilang ulit na isinagot ni Loretta sa kausap. Inuulit ang mga salitang narinig. Ang mga sinasabi nito, kung ano ang mga dapat gawin. Sa nilalakaran ng usapan, naisip niyang may itinuturo ito kay Loretta, may ibinibilin. Nang ibalik ni Loretta ang telepono sa kanya, ay malakas na ang pagkabog ng kanyang dibdib. Habang tumatagal, ay lalong tumitining sa pandinig niya ang tinig ng kausap. Kaboses ito ng aking itay. Muli niyang sinaway ang sarili at nag-focus sa pakikinig. Kumuha siya ng ballpen at papel at isinulat ang address na sinasabi nito sa kanya. Ang address ng paaralang pinuntahan namin. Lahat ng bilin nito ay tinandaan din niya. Buhay ko ang pinag-uusapan, kaya isinantabi na niya ang naisip. Pinaniwala na lamang niya ang sarili na isa sa mga pulis na kasama namin ang kausap niya. Sandali niyang nalimutan ang tungkol sa bagay na iyon nang makarating sa paaralan, nang makita akong tulala at naninigas. Natuon ang atensyon niya sa amin ni Loretta, sa akin. Guminhawa ang pakiramdam niya nang magising na rin ako kasunod nito. Nawalan man ng malay, natitiyak niyang wala na ako sa bingit ng kamatayan. At ngayon na nasa labas na kami, nagsimula na namang kumabog ang kanyang dibdib. Lalo pang at naramdaman niyang may nakatingin sa amin, sa kanya. Muli niyang naisip ang boses ng nakausap. Tinig na natitiyak na niyang hindi sa mga pulis na kasama namin. Renan, anas niya. Nangingilid ang luha sa mga mata. Mabilis niyang pinahid ang luha bago sumakay sa harapan ng kotse ni Aldrin. Sa likuran nila'y naroon sina Tawing at Loretta na nakaalalay sa akin. Lumipat naman si Cabo Martinez sa mobile car. Ilang sandali pa'y mabilis na naming binabaybay ang kahabaan ng kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Dehydrated po sila dahil sa sobrang pagod at antok. Pero wag na po kayong mag-alala. Mabilis din nilang mababawi ang lakas. Kagagaling lang ba nila sa malayong biyahe? Nakangiting tanong ng nurse kay inay habang inaayos ang swerong nakakabit sa kamay ko. Nagkatinginan sina Tawing at Aldrin at saka tumingin sa kanya. Ganon din si Cabo Martinez.
Hindi nakasagot si inay. Anyways, normal naman po ang lahat ng vital signs nila kaya wala pong problema. Kailangan lang nila ng sapat na tulog at pahinga. Lalo na po siya. Nakangiti pa ring sabi ng nurse. Ako ang tinutukoy. Naglakad ito patungo sa kabilang hospital bed na kinahihigan ni Loretta. At ang swero naman nito ang sinigurong maayos. Nakasunod lang ang paningin nila sa mabait na nurse. Inayos pa nito ang lakas na ibinubuga ng aircon bago nagpaalam. Salamat, iha, sabi ni inay. Naku, walang anuman po. Sige po, magpahinga na rin po kayo. Sabi po ni Doc, mataas po ang dugo nyo. Mamaya po ay babalik ako para i-check ulit kayo. Huwag niyo pong kalimutan ang gamot niyo, ha? Nakangiti pa nitong bilin bago tuluyang lumabas ng silid. Na may dalawang kama ang kinuha ni Aldrin. Dito ay makapagpapahinga kami ni Loretta ng maayos. Ganon din ang sinumang makakasama namin. Maiiwan at magbabantay dahil sa isa pang extra bed at malambot na sofa sa gawing gilid. Ilang sandali pa ay nagdatingan na ang 3 pulis na kasama namin na may dalang pagkain. Kumain po muna tayo, Madam Tawing, aya ni Aldrin. Tatanggi sana si inay, ngunit agad ding naisip ang hirap at pagod ng mga pulis na kasama. Lalo na si Aldrin, kaya nagpaunlak na siya at nakisalo na rin. Kapitan, sa labas na lang kami. Paalam ni Makaraig matapos ang kanilang salo-salo. Tinanguan naman ni Aldrin ang mga ito. Mabuti na lang dumating kayo ni Loretta, Motherhood. Kung nagkataon. Ay, teka nga pala. Paano niyo nalaman kung nasaan kami? Nagtungo ba kayo kay Major? Tanong ni Tawing habang nililigpit ang pinagkainan. Humanda naman sa pakikinig sina Aldrin at Cabo Martinez. Iyon din ang gustong itanong kanina pa. Nagtataka rin ang mga ito sa biglang pagsulpot nila inay. Confidential ang kasong hawak nila at maging ang mga kasamahan at kapwa pulis sa loob ng presinto ay walang alam. Maliban sa mga kasamahang kinausap ng kanilang opisyal. Upang masagot ang katanungan ng mga ito at ang malaking pagtataka, ikinuwento ni inay ang tungkol sa lalaking tumawag at nagbigay ng impormasyon. Sinabi niya ang lahat ng usapang namagitan sa kanila, maliban sa nabuong hinala na baka ito si Itay. Sino kaya ang lalaking yun? Pero in fairness naman sa kanya, ha? Kung hindi pala dahil sa pagmamalasakit niya, hindi kayo makakarating ni Loretta sa school. Kung nagkataon, Sleep pa more ang drama ni Virginia. Pirated version ng Sleeping Beauty ang peg niya. Dahil imbis na sa malambot na kama na maraming mga agiw at sapot sa paligid, sa koridor at malamig na tiles ng semi-haunted na paaralan siya nakahilata. Nakakaloka. Windang talaga ang beauty ko. Pagpapatawa ni Tawing, sinusubukang pasiglahin ang nakakikilabot at nakapanghihina naming karanasan. Gustong mabawasan ang lungkot at katamlayang nakikita sa kilos ni inay na itinuturing niyang tunay na ina. Mahinang tawa ang nagmula kina Aldrin at Cabo Martinez. Napangiti rin si inay at mahinang hinampas ang braso ni Tawing. Puro ka talaga kalokohan, Tawing.
Natatawa pa rin niyang sabi. Masyado na kasi tayong seryoso eh. Okay na naman sina Lorena at Virginia. Tignan mo si girl oh. Okay na. Na-stress talaga ako sa mga yan kanina. Impyerna. Gusto ko lang sabunutan ng sarili ko sa sobrang kaba. Para akong napupupo na di ko alam. Hay nako. Kaya mas mabuting tumawa naman tayo ngayon. Di ba motherhood? Sabi pa rin ni Tawing at saka iniabot kay Inay ang gamot na ibinigay ng nurse at saka isang basong tubig. Tinanggap naman niyon ni Inay at ininom agad. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagpaalam na sina Aldrin at Cabo Martinez. Naisip na kung naroon sila ay hindi makapagpapahinga sina Inay at Tawing. Isa pa'y kailangan din nila ang magpahinga. At wala pang konkretong maisasubmit na report kay Major dahil tulog pa kami ni Loretta. Kaming dalawa lang ang nakakaalam sa totoong pangyayari. Kung may kailangan po kayo o may problema, huwag po kayong mahihiyang tumawag sa akin, madam. 24/7 po akong nakaantabay. Isang tawag niyo lang, darating agad ako. Bilin pa ni Aldrin matapos akong lapitan at masuyong pagmasdan. Napanatag na siya dahil payapa ang aking pagtulog. Katunayay, bahagya pa akong naghihilik. Maraming salamat, Kapitan Cabo. Nasisiyahang sabi ni Inay. Ganon din ni Tawing. Sige po, tuloy na kami. Paalam din ni Cabo Martinez. Nang makalabas ang dalawa, ay pinahihiga na rin ni Tawing si Inay. Ayaw pa sana nito, ngunit hindi siya pumayag, kaya sa huli ay nahiga na rin. Umaga na, motherhood. Wala namang problema kina Virginia at Lorette. Natutulog lang sila, kaya sabayan nyo na rin ang tulog. Baka kung mapaano pa kayo sa kaiisip. Nandito naman ako. Ako na ang bahala sa kanila. Pagod ka rin at kailangan magpahinga. Ay sus! Huwag niyo akong alalahanin. Masanda lang ako, mapapahinga na ako eh. Baka nga mauna pa ako makatulog. Naihihiga naman ang malambot na upuang to, oh. Tignan nyo. Aniya at saka inayos ang uupuan. Pak na ako rito, motherhood. Masigla niyang sabi. Ngumiti si Inay sa kanya at saka gumawi sa pinto ang mga mata. Nakalak naman yan. May susi naman ang nurse o doktor. Sila lang naman ang may access dito sa loob. At saka mararamdaman ko agad. Everything is under control, motherhood. Kahit makipagpaliksahan pa tayo sa paghihilik ng dalawang yan. Napahagik-gik si Inay sa sinabi niya. Sinadya niyang maging kwela upang mairelax ito. Pakiwari niya'y hinang-hina si Inay. At napakalungkot. Tila may gumugulo sa isip kaya palaging nakatulala at wala sa sarili. Nang lumapit siya upang ayusin ang unan at kumot na gagamitin nito'y marahan nitong hinimas ang braso niya. Sapat na iyon upang maiparating ang pasasalamat kahit walang salita. Hindi pa lumalapat ang likod ni Inay sa extra bed ay may kumatok na. Pagkaraay bumukas na ang pinto. Pumasok ang nurse kanina at muling kinuha ang blood pressure ni Inay. Normal na raw kaya nagpaalam na uli at lumabas. Itinuloy na ni Inay ang paghiga. Marahil may pampakalma ang gamot na ininom. Ilang sandali lang ay nag-angat baba na ang dibdib
at nakatulog. Napangiti si Tawing. Isinandal na rin ang likod sa malambot na sofa. Mahinang humuhuni ng paboritong awit upang libangin ang sarili. Dahil tahimik at malamig, idagdag pa ang pagod. Namigat na rin ang talukap ng kanyang mga mata. Naigtad pa siya sa nangyari. Dumilat at ipinilig ang ulo upang itaboy ang antok. Pinagsabihan niya ang sarili na sa mga sandaling ito ay siya ang lalaki at 3 babae ang kailangang bantayan. Yon ang utos ng utak, ngunit hindi sumang-ayon ang pagal na katawan. Dahil hindi mapigilan ang mga mata, hinayaan niyang mapahinga iyon sandali. Sa isip niya, gising naman ang kanyang diwa, kaya kahit nakapikit, mararamdaman pa rin niya ang 3 kasama. Sa isip niya, gising naman ang kanyang diwa, kaya kahit nakapikit, mararamdaman niya pa rin kami. Hindi na niya namalayang sa pagpikit ay tuluyan na siyang naidlip at hindi napansin ang isang lalaking palihim na sumisilip sa makitid na salamin ng pinto. At lalong hindi na niya naramdaman ang pagpihit ng doorknob. Sa labas ng aming silid, nakalak, reklamo ng lalaki. Pumaling pa ang mukha nito sa kanan at kaliwa ng pasilyo. Animo tinatantya kung may lalabas mula sa mga pintong nakasara din. Tahimik na tahimik ang paligid. Abala ang mga nurse na nadaanan nito sa istasyon. Hindi naman ito tinanong. Sa pag-aakalang, narito na ito sa loob mula pa kanina. Nabantay ng isa sa mga pasyenteng umuukupa sa mga silid. Matapos makiramdam, ay kinuha na nito mula sa loob ng bulsa ang ilang hugis L na metal na sama-sama sa isa namang hugis singsing. Pumili ng isa at isinuksok sa butas ng seradura. Tumingin muli sa kanan at kaliwa at saka marahang iginalaw habang nakatanaw sa loob ng silid. Nakikita nito ang natutulog na si Tawing. Hindi nabuksan ang pinto, kaya pumili uli ito ng isa pa. Isusuksok na iyon sa seradura nang makarinig ng pintong bumukas. 2 babae ang iniluwa ng silid sa bandang dulo at naglakad palapit. Agad itong naglakad at nagkunwaring tiyak kung alin sa mga kwarto ang pupuntahan. Nang makalampas ang yabag ng 2 nakasalubong, ay dahan-dahan itong huminto at lumingon. Hinintay lumiko ang 2 umistorbo sa kanya. Nang mawala na sa paningin ng mga ito, nagmamadali itong naglakad pabalik sa tapat ng silid na gustong pasukin. Sa silid na kinaroroonan namin,